panibagong Chinese research vessel at Chinese ships na namataan sa Bajo de Masinloc ating pag-uusapan. Kasama si retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, AFP spokesperson for the West Philippine Sea. Admiral, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes, magandang tanghali Joshua and Cheryl at sa mga taga-subaybay ng programa ninyo, magandang hapon sa ating lahat. Admiral, nauna pong naiulat na inalis na ang floating platform sa Scarborough Shoal, ngunit namataan pa rin ang ilang kagamitan tulad ng mga boya at antena. Kumusta po ang monitoring natin dito at ano po ang inyong nakikitang implikasyon nito? Yes, alam mo Joshua, no? For the past 8 months, 9 months, may mga namataan tayo ng mga nilalagay ng PLA Navy and Coast Guard na mga kagamitan sa Bajo de Masinloc. Kasama dito yung boya, may dalawang malaking boya doon. May nilagay silang pangharang sa bukana ng Bajo de Masinloc. Kamakailan lamang naglagay sila ng floating structure na may mga parang A-frame na metals, no? Na we suspect pang marine scientific research. After a very strong diplomatic push by the government, tinanggal naman nila ito as of the other day. So yung huling MDA flight natin, wala na doon yung structure na yon. Admiral, base po sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight, naiulat na namataan ng isang Chinese research vessel na Tongji sa loob ng Bajo de Masinloc. Ano po ang assessment ninyo sa presensya ng naturang barko sa lugar at ano rin po yung posibleng layunin ng research vessel na ito? Alam mo naman yung Chinese Coast Guard, PLA Navy, parati naman silang merong barko sa vicinity ng Bajo de Masinloc. So, nung naalis yung floating structure, may namataan tayo sa latest MDA flight natin kahapon and the other day na merong barko sila doon sa vicinity ng Bajo de Masinloc. Ito naman ay tuloy-tuloy natin binabantayan, minamanmanan, baka may gagawin naman sa mga illegal na activities doon sa kain ng marine scientific research. Okay, may mga ulat din po, Admiral, tungkol sa isang individual na lumalangoy sa loob ng lagoon ng Scarborough Shoal. Ano po ang assessment nyo dito sa ganitong aktibidad at may banta po ba ito sa seguridad o environmental protection ng lugar? Ay, hindi naman. Kasi yung floating structure na yon, may mga anchor din yon, naka-angkla din yon, may mga part yun na nakalawit sa ilalim ng dagat. So that's why we believe na they're doing some research or getting some bottom samples. So yung mga normal lang na may mga tao sa paligid ng ganung floating structure para mag-check sa ilalim. Wala namang banta sa atin sa environment or whatever. Admiral, ano naman po ang naging agarang hakbang ng Philippine Navy para mapaalis ang mga kagamitan at mga barko na namataan po sa ating Philippine waters? Yes, una sa lahat yung ating pagpapatrolya, hindi lamang yung Philippine Navy, pati yung Philippine Air Force, yung BFAR, yung Coast Guard, working under Northern Luzon Command. Yung ating Area Task Force Commander is also the commander ng Naval Northern Luzon Command. Tuloy-tuloy naman yung ating pagpapatrolya doon, yung pag-conduct ng Maritime Domain Awareness on a daily basis. So, malalaman natin anong ginagawa nila. Pangalawa, may mga plano naman tayo right now, as we speak, na tuloy-tuloy naman natin nire-rehearse at the same time ina-update na kung kinakailangan, i-implement natin ito. Details of which I could not divulge to the public, but rest assured na yung AFP ninyo, DND, to include the Coast Guard and the BFAR, may mga kaukulang plano naman tayo kung sakaling kailangan i-implement sa Bajo de Masinloc or other features of West Philippine Sea. Okay. Admiral, para po mapalawak pa ang kaalaman ng ating mga kababayan hinggil sa usaping ito, sa ilalim po ng ating batas at sa mga umiiral na international maritime rules, ano po ba ang legal na usapin sa presensya ng foreign vessels, lalo na ng mga research vessels sa Bajo de Masinloc? Una sa lahat, under UNCLOS, international ships have the right, they could exercise freedom of navigation and pass through or innocent passage. However, yung pag-conduct ng marine scientific research, ito naman ay pinagbabawal. Bagamat silent ang UNCLOS dito, ito ay magdidepende sa coastal state kung anong practice niya. Kanya-kanyang coastal state, iba't ibang coastal state, iba't ibang practice when it comes to granting of marine scientific research. For example, ang US, they don't believe that marine scientific research or military research should be prohibited sa EEZ because economic lang dapat activities within the EEZ. So, depende. Sa atin naman, dapat ay magpaalam ang anumang estado
na nais mang-conduct na any form of research within our EEZ. Admiral, meron po bang naging pakikipag-ugnayan ng Philippine Navy sa Chinese counterparts tungkol nga po sa presensya ng Tongji at iba pang sasakyang pandagat sa Baho de Masinloc? Wala. Ito namang presensya ng mga research vessels, yung Chinese Coast Guard, yung PLA Navy, they have been there illegally for a long time now, 30 years na, nasa ating EEZ. And ito naman ay tinatrack natin, minemonitor natin, dinodocument natin, at binibigay sa kaukulang ahensya ng gobyerno for the appropriate action, which is, I'm referring to DFA, and if they deem na they have to file a diplomatic protest or any other course that they would like to undertake, nasa kanila po yun. Okay. At nabanggit nyo na rin po yung monitoring. Admiral, paano po pinapalakas ng Philippine Navy ang koordinasyon nyo sa PCG at iba pang ahensya para pumapanatili ang transparency at magkaroon ng updated information tungkol po sa mga nangyayari sa WPS? Yes, we all function under the National Task Force for the West Philippine Sea. Ito ang interagency body na kumukuha naman ng guidance sa ating gobyerno. And doon natin sinisynthesize, sinisynchronize yung mga actions natin para ang kalabasan natin sa maritime domain is a whole of government effort. Okay. Admiral, sa ibang usapin po, ano po ang masasabi ninyo sa sanction na ipinataw ng China kay Defense Secretary Gibo Teodoro kung saan ipinagbabawal nga nito na pumasok siya at maging ang kanyang pamilya sa mainland China, sa Hong Kong at maging sa Macau at maging pagdinegosyo? Alam mo, Joshua and Cheryl, ang Chinese Communist Party, ayaw nila ng katotohanan. Yung ating SND has been very vocal against their actions in our maritime domain. And because of that, binigyan siya ng sanctions. Tayo naman, we fully support our SND. And we expect na this will increase sapagkat they feel na, he is a thorn, natutusok sila. Pero hindi tayo magpapatinag dito. Ang AFP will keep performing its mandate. We fully support the SND. We expect na nauna nito si former Senator Tolentino, ngayon si SND. This will increase habang tayo ay nagpapatuloy sa pagpupushback sa panghihimasok nila sa ating maritime domain and even their activities on land. Admiral, mensahe nyo na lang po sa publiko, lalo na sa mga Pilipinong nangingisda at umaasa sa yamang dagat ng West Philippine Sea tungkol sa patuloy po na pagbabantay ng pamahalaan. Yes, sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa karagatan, yung ating mga fisher folks. We are doing everything that we can, yung inyong Philippine Navy, AFP, Coast Guard, BFAR, kasama na yung maritime group ng PNP. Lahat po kami ay ginagawa namin ang lahat to be able to secure and to protect our maritime domain. It is a very challenging job, pero sinasabi ko parati, we are up to the challenge sapagkat ang kinakaharap natin dito ay isang superpower. But hindi tayo matitinag, magpapatuloy kami sa paggawa ng aming mandato, alang-alang sa ating mga kababayan. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, AFP spokesperson for the West Philippine Sea. Thank you, sir.